Ito si Mother Josie, 70 taong gulang at kasalukuyang namamahala sa mga buntis na person deprived of liberty sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. So, ako po ang pinakamatanda noon that time. Kumbaga sa nanay na lola pa. Mami, baba ka sa mother's ward. Sabi ko, okay. Kasi you have to follow eh. Masaya naman eh. Hanggang sa dumating na dumadami, may buntis. Naging positive din ako. Kasi inisip ko, sila yung mga anak ko at ang baby mga apo ko. Dating OFW si Josie bago masangkot sa isang krimen. Kwento niya, nadamay lamang daw siya sa bisyo ng kanyang mister kaya siya inaresto taong 2003 at nasentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong taong 2005. Sa kasalukuyan, 2 dekada na siyang nasa preso dahil sa drug-related case. Nung pumapasok ako dito papuntang correctional, marami ako naramdaman sa sarili ko. It's either takot, nangangamba ko kung ano magiging buhay ko sa loob ng correctional. Sabi ko, this is na, ito na ang buhay ko. Hanggang sa nakapagbasa na ako ng Bible. Hindi ako umiyak. Lord, tulungan mo ako, anong gagawin ko? Parang hindi ko kaya. Ang mga anak ko, kailangan ako ng mga anak ko. So dumating ang mga araw, linggo, buwan, parang normal na sa akin. Ngayon sinabi ko sa sarili ko, Lord, kaya ko na. Huwag mo lang pabayaan ang mga anak ko. Kaya ko na dito, Lord. Panibagong buhay, panibagong pakikibaka. Kalaunan, naitalaga si Josie sa infirmary ng correctional. Doon siya nagseserbisyo upang tulungan ang mga may sakit na PDLs. Minsan nasasabi ko sa mga naunang mothers, alam niyo, suswerte niyo, sa totoo lang, yung mga apo ko hindi ko nahawakan. Lumaki sila na hindi ko malang nakarga. Yung anak ko nanganganak, hindi ko malang nasama sa ospital. Pero kayo naasikaso ko. Kaya yung puso ko, nilaan ko para sa kanila. Tinayo po itong Mother's Ward ng 2010. Ang Mother's Ward po hindi pwede palagi sa labas. Kasi to avoid na makasagap sila ng sakit. Sakit na normal, mga TB, inuubo, lalo't mga buntis sila kasi madali silang hawaan. Mayroong 7 PDLs sa loob ng Mother's Ward. Bilang leader ng dorm, trabaho ni Josie na alagaan, arugain at disiplinahin ang mga ito. Sundin lang ninyo ako. Huwag kayong matigas ang ulo. Nasasaktan ako pag nagagalit ako sa inyo, which is normal to a mother. Sabi ko nun, ang lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Pag lumipat na kayo sa TC dorm, tandaan lang yung mga sinasabi ko. Ito kasi temporary lang eh. Temporary shelter. Na pagkatapos nilang manganak at isoli na yung anak nila sa pamilya, tatransfer na sila sa TC dorm kung drug-related. Pero kung hindi naman drugs, sa ibang dorm. Na-realize ko na pag may tinanim ka palang kabutihan, kahit nasa loob ka ng kulungan, tumutubo yan. Di lahat na nakakulong ay positive sa bintang ng batas. At hindi rin lahat na nakakulong ay salbahe o masama. Nagagalak si Josie sa tuwing ipapanganak ng kanyang mga alaga ang mga supling nila ng malusog at malakas. Nang ipasok ko ang paa ko dito sa loob ng mother's ward, nakita ko sila, inisip ko anak ko sila. Yung pakiramdam ng nanay, very reliable naman po yung mga nurses namin. Tapos si doktora, may OPD, may check-up. Tapos may mga dumadating pong supply ng gamot. Ibang-iba man ang buhay na nakagisnan sa labas. Unti-unti raw natanggap ni Josie at ng kanyang mga kasamahan ang naging takbo ng kanilang buhay. Naka-mindset na kami, kulungan to. Huwag na tayo maghanap ng aircon, huwag na tayo maghanap ng malang electric fan. Basta may pamaypay lang kami. Nagtatawanan kami, makakapanood kami ng TV, nalilibang, nawawalan lang init ng katawan. Naging busy po kami sa mga livelihood. Yung init, kaya mo punasan eh. Ang homesick, habang tumatagbo yung isip mo, lalo ka umiiyak. Sabik man sa presensya ng pamilya, hindi raw nawawalan ng pag-asa si Josie na makalaya. Pag umiiyak ka na talagang iyak. Mahirap kasi mawali sa pamilya. I always knock the door of God na ibigay na sa akin to. Gusto ko pa makasama ang mga apo ko, pamilya ko. Positive po ako palagi. Ayoko mag-negative kasi gusto ko pang ma-enjoy yung konting buhay ko.